Papa, miss na miss ko kita. Naman lang kami pong ospital. Kung sa pagtulong ng usapan ko, yan ulit sa kalam. Yo mga kanoli, good morning, magandang umaga po muli sa inyong lahat. At eto, nandito tayo sa isang lugar na Camarinesor. At meron po kasing na-scout ang kasamahan natin, kaibigan natin na si Alamid. No, so ngayon ay hindi siya nakasama dahil sa meron nga siyang ginagawa. Pero tinuro niya na sa akin kung saan matatagpuan si Rica. At pinagtanong-tanong ko na rin dito sa lugar na ito, na sinabi naman yung lugar at pinagtanong-tanong ko, pinakita ko yung picture, ay tinuro naman po kaagad. So ngayon ay puntahan po natin yung kanilang bahay, puntahan po natin kung ano po ang makikita natin, ano po ang sitwasyon or ano ang kwento ng kanyang buhay. So ito mga kanoli ay kaabang-abang po ito dahil sa nagbigay na ng bahagyang background si Alamid. So ito ay wag ko kayong bibitaw hanggang sa dulo ng vlog na ito at sigurado ako maraming maanting mga kanoli. Salamat nga pala kina kuya, ayun namin napagtanungan. Salamat. So doon daw ang daan. Tara po. Yan, at umulan po. Madulas. Ay, yan. Oo. Madulas nga. Ayan. Ayan. Alright. Let's go. Baka di kayo may aso dito. Kakaturo po ni kuya ay doon daw po ang bahay sa may palayan. Alright, let's go. Panibagong adventure to mga kano, nakikita nyo naman no. Sigurado ay nakaka-relate kayo. Ayan no. Kalawakan, naon saan makikita nyo po yung bundok. Ayan no, kumbaga ay napapalibutan ng bundok. At yung tawid niyan, dagat na yan. Tara. Ayan po, ba't kaya hindi sila nakapagtanim ng palay oh? So ito po, hindi ko lang alam kung ilang bahay nandyan, kung mga kamag-anakan niya pa dyan, ang mga compound dyan or ano man. At simula sa kalsada, meron siyang itong power supply na patungo nga doon sa kabahayan. Siguro ito ay nasa almost 600 meters ang layo mula sa pinakang kalsada. Ayan. So, ewan ko lang sa gabi, kung pagdating ng gabi dito ay madilim ba at asang daanan mo ay pilapil. Pero feeling ko safe naman dito kasi malalayo naman yung mga puno. Ayun, no? Dito sa ibang kagaya ng lugar na dyan ay maraming gubat. No? Maliwalas naman yung paligid. Ito yung mga maya niya, may mga mag-aararo na yan dyan. Ayan po. Ay baka. Kalabaw sa may mga kambing. Grabe yung bundok dito, mga kanoli. Grabe yung bundok oh. Yan.
dito merong tabi-tabi po, mayroong malaking akasya mga kanoli. Dalawang magkatabi. So ito mga kanoli, no. So yun nga, yung nagtanong kami doon kay kuya, hindi ko na nakuha yung pangalan. At ang tinuro, dito raw banda. So hindi ko alam kung ito ang bahay na to or yung nasa gitna or nasa ito. May tao So, dun. May pero tao. dyan kasi may tao, dyan tayo magtanong. Yan. Tao po. May aso. Hindi ba nangagat to? Ang dami pa naman. Pwede magtanong? Saan po ang bahay dito sa ano? Nila Rica? Ito? Andyan siya ngayon? Pwede mo ba kami samahan? So ito mga kanon, sabi ng, hindi ko alam kung tita ho ba kayo? Kapitbahay ito. So ito raw ang bahay ni Rica. So tara. Tao po. Ay, kayo po kasi ano, si Rica? Ito mismo ang bahay. Okay lang ba dito tayo? Ayan. Grabe ang tangkad. Oy, Rica, bali kasi kilala mo naman siguro si Alamid, no? Nabanggit ka kasi sa akin ni Alamid na yung kwento ng buhay mo. Eh, sabi ko naman kay Alamid ay baka schedule ba? Dahil nga sa may tinatapos kami sa Albay. So ito na yung time na yon na pupunta nga kami dito sa lugar niyo. Ayun. At ano meron sa loob ng bahay niyo? Pwede okay lang ba tumuloy kami? Okay lang? Oo. Te, okay lang, te? Ilaw. Ayan mga kanoli. Awi. Mga kanoli. Tumutulo. Tapos hindi siya flooring. No? At tapos pasensya na, no? Didetalye ko yung bahay. Okay lang. Ayun mga kanoli, no? So although mayroon siyang biga at sementado naman to, pero hindi po siya flooring. At ang kanyang amba ay yan. Tapos itong kanyang main na pintuan, kawayan po na nagtagpi-tagpi. At itong itong yan, kabahayan po ay yero. Pero ang pinag-aanoan ng yero, pinagkakapitan, kawayan lang mga kanoli. Nakapatong lang yung kawayan at nakapatong din lang yung yero. Di ba delikado ilipad yan pag may hangin? Natatakot na ako. Tapos ito mga kanoli, punta tayo sa kusina. Dito ka na rin nagluluto. Opo. So ito mga kanoli, kanyang saingan, kanyang panggatong, yan, kanyang kaldero. Ikaw rin nangunguha ng panggatong mo. Nakangulot lang sa labas. Namumulot ka lang sa labas. At ito ang kanyang lamesa. Yan. Medyo kanyang lamesa, nakamantel. Pero sira na rin talaga mga kanoli, oh. Sira na rin. At ito, wag natin buksan kasi baka mamaya kung ano yan. At ito ang kanyang pintuan sa likod, mga kanoli, ay sira na rin. Kumbaga, talagang plywood. Ito ang kabilang kwarto. Ano to, be? Mga lagayan ng gamit. Mga abubot daw mga kanoli dito niya nilalagay. So yan, wala na tayo dyan. At itong kabilang kwarto, diyan ka natutulog. Ayan. Okay lang ba makita? Okay lang sa'yo? Okay. Mauna ka. So mga kanoli, ito po ang kanyang kwarto. No, diretso na agad tayo sa kanyang kwarto. Iwan ko lang chinilas. Yan. So yun mga kanoli ang possible na aanggihan pagka uulan. Yan, tapos dun. At ito yung kanya bintana rin ay yan. Yan. Sino gumawa nito, be? Si ano po si Kuya. Pinagawa mo lang kay kuya mo. So meron siyang lagay ng damit na 3 piraso. At
hindi rin po flooring yung kanyang pinakang sahig. Yan. Ito po yung kanya. Ito ka nahiga? Pinaanan ko lang na. Nalagyan mo lang ng kumot, mga kanon, at saka unan. Bali, sinong kasama mo dito? Ako lang. May kuryente? Wala. Walang kuryente. Nagsisilbing solar po. Oh, so ang kanyang ginagamit po ay Solar. solar, mga kanoli, sa gabi. Yan, kung madilim na. Ayun. Ayun po. At ito may tukod. Uy, pabagsak. Para hindi bumagsak. Para hindi Bumagsak. yung, Mm. yung ulan. Kasi Enrica, at kumusta naman ang buhay mo araw-araw? nakakaraos din minsan. Nakakaraos din minsan. At ano, paano yung pagka malakas ang ulan, tas malakas ang hangin? Paano ka dito, lalo na mag-isa ka lang dito? Ano po, pag tumutulo yung ulan, nandiyan lang po ako sa loob. Tapos, inaano ko yung mga yung mga balde po para maano po sa ulan. Sinasahod mo yung mga timba para at least hindi bumaha sa loob ng bahay. Pero paano mo nilalabanan yung, lalo na babae ka, paano mo nilalabanan yung, siyempre hindi maiwasan matakot ka, no? Opo, natatakot din po ako minsan. Pumupunta po ako minsan sa kapitbahay. Sa Mami Aileen. Para dyan matulog kasi pag umuulan, halos lahat na po yan na tumutulo. Ayan. So, talagang baha dito, no? Kung hindi ka nagsasahod ng mga timba-timba. Opo. Ayan. Gaano nakatagal tong bahay niyo? Matagal na din po to. Almost may mga 20 years na ba ito? Opo. At saan ka nag-aral ng elementary? Diyan po sa, Central po. Central. Tapos, nakapag-college ka ba, gano'n? Pero nakagraduate ka ng high school. Opo. Saan ang kukunin mo sa college? Ano po? Education po. Education sana kanyang kukunin. At ilan kayo magkakapatid at pang ilan ka? 5 po kami. Tapos bunso po ako sa magkakapatid. Bunso. At ilang lalaki, ilang babae? 3 pong lalaki, 2 babae. 3 lalaki, 2 babae. Yung mga kapatid mo, may kanya-kanya ng buhay at pamilya. Ayan, at paano yung mo dito? Kagaya ng tanong ko kanina, no, yung pangailangan mo araw-araw. Minsan po, pupunta po ako sa kapitbahay ko para kasi Pupunta ka sa kapitbahay. Kasi ngayon po wala po akong konti na lang po yung bigas ko. Wala ka ng bigas, kaunti na lang. Ayun, gusto ko lang malaman, no? Yung nanay at tatay mo pala. Kasi wala akong nadat na nanay at tatay. Ikaw lang dito. Okay lang? Anong nangyari? Ba't wala na si mama at papa mo? Since po, yung papa ko po is 3 years old pa lang ako nawala na. Three years old ka pa lang, wala na yung papa mo. Anong nangyari sa papa mo? Ba't? Po, inana lang ang kapitbahay namin. Na ng kapitbahay? Nagkaroon ng alitan? Opo. So ayun, hindi na po natin yun masyadong buksan kasi lipas na yun, no? At least napag-usapan lang. No, at siyempre bilang anak, 3 years old ka nun, lumalaki ka, no? Nangulila ka sa tatay mo, no? Kumbaga, kulang yung pagsasama nyo na nakasama mo ang tatay mo. Pero nung 3 years old ka, parang meron ka nang naaalala sa kanya na kasama mo siya. Opo. Gaya ng Inaano niya ako dito sa para anhin.
buhatin. Kinakarga ka niya dito. Opo. Ayun, kung may gusto kang sabihin kay papa mo, pwede mong sabihin dyan. Since, Papa, minsan naman ngayon, miss na ako kita. Ano po kasi, emotional po talaga ako sa pagdating po sa family ko. Hindi ko po. Ito na po yung anak nyo. Talaga na. Miss na miss po kita pa. Sorry po. Wala ka namang sakit, gano'n. Baka mamaya may sakit ka sa puso. Wala naman. So ay mga kanuli, normal lang po yan, no? Dahil bilang isang anak, hindi talaga maiiwasan na mangungulila ka sa tatay mo. Tapos yung nararanasan mo ay ganito na. Siyempre maiisip niya, sana nandito si Papa para at least may nagbibigay ng advice sa akin, natutuwangan ako sa mga araw-araw, mga ganun. So ngayon kasi kumbaga sarili niya lang tinataguyod yung kanyang pamumuhay. Kay mama mo naman, anong nangyari? Wala na din. Wala na rin si mama mo. Wala na din. So mga kanuli, wala na pala yung nanay niya, wala na rin yung tatay. Okay lang malaman kung anong nangyari. Ano po, inatake po si mama sa high blood. Ay, hindi namin siya napagamot kasi kulang na kami sa pera. Tapos, bigla na lang siyang inatake. Wala man lang kami pong hospital. Sa hirap po kasi ng buhay ngayon. Hindi man lang namin nadala si mama sa hospital. Matagal na nangyari yun. Almost magto 2 years na ngayon si mama. Ngayong October po. Ayun nga po. Hirap po mawalan ng mama at papa. Ano ang namimiss mo kay mama mo? Yung po, paglalambing po sa akin. Tapos, namimiss ko na si mama. Hindi ko po mapigilin na hindi mapalawa. Tayo po, gabi-gabi na lang po ako namuluha dyan sa gilid ng bahay namin. Tapos, hindi po, mama's girl po kasi ako. Masakit po sa akin na mawalan ng mama. Hindi ko po talaga mapigilan luha. Pagdating sa mga mama ko po, tas papa. Pilit ko man na ikwento sa iba pero tinatago ko na lang ng palinto. Nasaktan talaga ako. Kasi po, nung kami lang pong dalawa ni mama dito Kasi may mga pamilya na po yung mga kapatid ko. Tapos kami na lang na dalawa. Kami mahigit na nagsasama dito. Ayun. One time na sinabi sa akin ng mama ko na wag ikaw rin ka na yung andito. Wala na daw akong kasama. Ayun na yung naisip ko sa point na pag nawalan ako ng mama, di ko alam kung paano ako babangon. Yun talaga ang pinakaano ko si mama. Kasi hindi ko talaga alam kung paano ako babangon, kung paano ako magsisimula.
kang sabihin doon sa mga kumpleto pa yung magulang? Ano may advice mo? Kung sino man may mga kumplito pang mga mama at papa, sana alagaan niyo yung mga mama at papa niya. Hindi abang buhay, nandyan sila para sa inyo. Kasi siya lang yung makakapag ano sa inyo. Kaya alagaan niyo yung mabuti yung mama at papa niyo. Ay, ano po. Ayan mga kanoli, medyo mabigat ang dinaranas ni Rica, no? Isa sa mga na-vlog ko na mahirap din ang kanyang pinagdadaanan. Although makikita po natin na yun nga, simentado yung kanyang bahay, kanyang tinitirahan, pero ay hindi po talaga siya totally na komportable siya. Unang-una, madaling pasukin yung pintuan niya, yung bintana, yung kanyang kwarto, wala namang pintuan, at walang kuryente, at babahain kung sakaling napakalakas ng ulan, at anytime kung may bagyo, ay ililipad talaga ang kanyang buong bubong. So wala ho talagang tibay, no? At ito, ang nakita ko rito, mga kanuli, sa kanya, bagamat siya na nga lang mag-isa, malakas pa rin ang kanyang fighting spirit, no? At hindi siya nawawalan ng pag-asa na balang araw makakaahon din siya, at yun nga, makakaangat din siya, no? Kung sa iba ang ganitong sitwasyon ay baka hindi na, baka pinanghihinaan na lang ng loob, at baka mamaya ay hindi na nangangarap para sa sarili niya, no? So eto mga kanoli, kung pwede ho ba ako sa inyo mga kanoli magsabi, no, sa mga viewers ko diyan, no, yung mga nagmamahal kay Kuya Noli, no, yung mga laging naandyan, laging nakaalalay, no, at baka pwede po na na tulungan natin si Rica, mga kanoli, no, at patunayan po natin na meron palang mga tao na handa ring tumulong sa kanya, no, sa kanyang pinagdaanan, no. Matagal nang wala yung kanyang nanay, tatay, mga kapatid niya, meron ng mga kanya-kanyang pamilya, no. So pwede po nating tulungan si Rica na maiusad din natin ang kanyang pamumuhay, lalong-lalo na po yung kanyang tinitirahan, para maging po siya, no, maging safe siya dito sa hindi naman natin sinasabi na yung mga tao dito or ganun. Kumbaga, yung maging komportable lang siya dito sa kanyang tinitirahan, at maalalayan po natin mga kanoli, no. So baka tayo na po ang hinaantay na maging part, or maging si Rica ay maging part po ng family natin, no, sa aking YouTube channel, no. At sabi nga niya, mag-isa na lang siya sa kanyang buhay, at ang mga paligid ay minsan doon siya natutulog dahil nga sa nakakaramdam siya ng takot dito. So ito mga kanoli, doon po sa mga, sabi ko nga, no, marami na tayong napatunayan na vlog, no, marami na tayong nagawa, marami na tayong accomplishment, no. Ngayon muli mga kanoli, ay lumalapit po ako muli sa inyo na eto, total alos patapos na rin yung project natin sa Albay. So eto, pwede natin tong isunod mga kanoli, no, at makitaan naman natin ng ngiti, no, si Rica, no, at pati yung kanyang mga magulang ay kahit na naandun, no, ay siguro magiging masaya na rin yun pagka yung naalalayan natin siya. Ito mga kanoli ay medyo malaki-laking trabaho, no, pero pag tayo ay nagkaisa muli, no, para maiusad yung kanyang pamumuhay, walang imposible mga kanoli, walang imposible. At ilalagay ko po sa aking GCash dyan, Facebook, doon sa mga gustong kumontak, para pag-isahin natin mga kanoli, pagsama-samahin natin, at maiusad natin to, no. So abang-abang mga kanoli, at pwede na tayong mag-umpisa na lilikomin na natin, ipunin natin ang ating maiipon na pundo, at para dito sa bahay na ito, no. At Rica, baka may gusto kang sabihin sa mga viewers ni Kuya Noli. Hello po. Sana po matulungan niyo po ako kahit papaano po, para po mapaayos po yung bubong. Puro kasi pulot po. Sana po may
taong pusong magbigay po sa akin para po dito sa bahay, para po maayos din po yung tulugan ko. Ayun lang po. Ayan mga kanoli. At sabi niya kanina wala na raw siyang bigas. Saan ka naglalagay ng bigas? Okay lang ba makita ko? So ito mga kanoli, okay lang pumasok dito? Ito mga kanoli, wala na raw siyang bigas. Yan natin. Wala na nga mga kanoli. Almost 1 kilo at kalahati na lang to. Tapos paano yung ano mo dito? Yung dito ka paano yung tubig mo dito? Deliver or Hindi po. bomba or mineral? Bomba po. Bomba. Saan ka nagigib? Dun po sa baba. Sa likod. Tapos ito yung kanyang mga gamit. Okay lang pakita na. Mga kanol yung kanyang plato. Yan. So mga kanol, imagine no, di ba? No. So sorry. Ito yung plato niya na yung mga plato niya. Yan. So yun po, no? Sorry. At yun po, no? So eto mga kanol ito yung kanyang thermos. Wala na, no? Hindi ka nag-i-stock ng mga pang-ulam-ulam. Hindi kaya na. Wala talaga, budget talaga. No? Ito na yung kanyang asin. Yan. Kaya ito po. Ilang beses ka pa, ano? Tanong lang, no? Yung siyempre, kita ko talaga yung buhay niya mga kanoli. Paano dito pag yung tapos wala ka ng tapos nagugutom ka na. Yeah. Tapos nakita ko bigas lang. Paano yung ulam mo? Minsan wala ka nang inuulam. Toyo. Tuyo na lang. Sa mga kanoli yun daw, tuyo na lang ang kanyang ulam, no? Ayan, at abang-abang po tayo mga kanoli sa part 2 ng vlog na to. Tiyak ako, marami magsasabi sa viewers ko na part 2 sa vlog na ito. Ayan mga kanoli. Kakaiba ang kwento ni Rica. Kakaiba din sa mga na-vlog ko. Ito mga kanoli, ikutin lang natin yung kanyang bahay, no? Para mas makita po natin yung sa labas naman. Ito po yung kanyang pintuan. Kumbaga kusina, extension sana ng kusina dito. Kaya lang, ayun nga po, gawa yan. At, ayan o. Ayan. Ayan. Ito naman kanyang bintana. At, binangagat to, aso. Nalaglag na. Sira na yung kanyang bintana. Dito. Ayan. At yun nga po, no? Base pa sila. Yan. Yan. At ito naman sa kabila mga kanoli, yung kwarto niya sa ako. Pero pagkaanggi, sigurado pasok yung ulan. Yan, sa ako. Galing dito. Yan, sa ako.